Good morning! Kung naaalala nyo yung simbahang bato ride natin dati sa Laurel, Batangas. Gagawin natin ngayon is papasyalan natin ulit. Kasi nung bagyong Christine, tsaka nung isa pang bagyo, tinamaan yung Batangas. At nabalitaan natin na gumuho ang simbahang bato sa Laurel, Batangas. So ayun, nandito na tayo sa Laurel, Batangas po. Tama po ba? Laurel, Batangas, dito sa simbahang bato. Katulad ng sinabi ko sa inyo, na papasyalan natin, tignan natin yung lagay kasi nabalitaan ko na gumuho daw or nasira yung simbahang bato. Ngayon nandito tayo sa meron tayong kasama isang lokal, si ate. Ano po pangalan natin? Flory Cabillo po. Flory Cabillo, isa siyang residente dito sa Laurel. Ano po yung nangyari? Ano po yung... Ano po, yung kung ano yung bigla, di gapoy ulan ng ulan. Opo. Bagyong Christine po to. Bagyong Christine. Ano po yung ulan lang, bigla na lang po silang gumuho yan. As in, gumuho po pababa? Opo. Kaya ngayon, tatry natin na makapunta. Tingnan natin kung ano yung update at kalagayan ngayon ng simbahang bato. Alright, samahan nyo kami. Let's go! Ano na? Angkas ka ba sa ride ko? Gamitin natin ngayon sa Ride and Adventures na to ay si X ADX 160 natin para matry natin doon sa ahon doon. At saka doon sa mga konting lubak-lubak doon. Simulan natin ang kwento sa Nuvali, Santa Rosa. At mula dito, babaybayin natin ang Santa Rosa, Tagaytay Road hanggang marating natin ang PNPA hanggang Flower Market ng Tagaytay. Tapos right turn tayo papuntang Tagaytay Rotonda dahil dito tayo mag-shortcut pababa at ang dulo nito ay ang Barangay Laines, Talisay, Batangas na. Saan nakakadaan ng motor? Salamat! Ang Talisay Tagaytay Road o mas kilala sa tawag ng mga bikers at riders na Sampaloc Road dahil sa paliko-liko nitong daan. Konting adventure trivia muna tayo. Ang Talisay ay 56 km mula sa Batangas City at 79 km naman sa timog mula sa Metro Manila. Ito ay karatig bayan ng Tagaytay, Laurel, Tanawan, San Nicolas at kung saan tanaw na tanaw din ang pamosong Taal Volcano. O siya, balikan na natin ang totoong pakay natin dito. Sa umpisa ng biyahe, hindi ko napansin ang mga pinsalang dinulot dito ng bagyong Christine. Pero habang pababa kami ng pababa, unti-unti kong napansin yung maliit at konting landslide hanggang sa lumalaki at dumadami na habang patuloy kami sa pagbaybay ng Sampaloc Road. Isa ito sa paborito kong daanan at pasyalan pag nagagawi ako ng Tagaytay. Kaya medyo ikinalungkot natin yung mga balita at mga nakikita ko sa ngayon. Pasok muna music background.
Nakakalungkot man tignan ang mga pinsala na natamo ng lugar, hindi pa din namin matiis na hindi tumigil ng bigla namin matanaw dahil sumilip ang kagandahan ng Taal Volcano. Yan na, Taal. Taal Lake. Ang pagkatag dito ng drone. Yo! Kahit papano napalitan ng paghanga sa Taal yung aming mga emosyon dahil sa nasasaksihan namin sa daan. Ngunit nang marating namin ang Barangay Laines sa Talisay ay lalo na kami nagulat sa aming mga nakita. Na kung tutuusin ay 2 linggo na ang nakalipas matapos tamaan at masalanta ng Bagyong Christine itong Batangas. Lalo na dito sa Talisay at Laurel ay kitang-kita pa din ang naging pinsala nito sa lugar. Kitang-kita namin kung papaano ang bawat isa ay nagtutulungan gamit ang kanilang mga pansariling katawan, katulong ang mga kawani ng gobyerno at mga makina na tumutulong mapadali ang paglilinis at paghahakot ng mga lupang tumabon sa kanilang bayan. Hanggang makarating kami sa kanilang munisipyo na bakas din ang naging pinsala. Katabi lang ng munisipyo ng Laurel ang daan pakanan papunta sa nasabing gumuhong simbahang bato. Kaya tara, at baybayin natin nang makita natin ang sitwasyon ng lugar. Dito sa parteng ito ay may nakasalubong kaming tanod at sinabihan kami na sarado daw ang simbahang bato at pinagbabawal daw pumasok pa sa ngayon at maayos naman tayo nagsabi na i-document lang natin at hindi tayo personal na papasok sa loob. At pagkatapos ng aming pag-uusap ay nagpatuloy na tayo papunta sa sinasabing gumuhong simbahan.
At ilang saglit pa ang lumipas ay narating na natin ang ating pakay. Baba. Grabe oh. Ayan yung mismong kuweba. Ayan yung simbahan ba to? Ayan oh. Gumuho nga simula doon sa taas. Siguro hindi naman as in gumuho. Siguro nagkaroon lang ng landslide pero buo pa eh oh. Buo pa siya. Ayan yung pinakas ano niya. Oh my gulay. Kaya pala sinarhan. Tapos na-wash out lahat ng puno. Grabe. Grabe. Kasi mami. Hindi pala siya gumuho, Mino. Siguro natadtad lang yung mga iba doon. Tapos bumagsak. Tapos lahat dito ng puno nawala. Ayan o, natanggal lahat ng puno. Pero mismo yung kuweba, parang hindi no. Paliparan ko ng drone. So ayun, nandito na tayo sa Laurel, Batangas po. Tama po ba? Laurel, Batangas, dito sa simbahan ba to? Katulad ng sinabi ko sa inyo na papasyalan natin, tignan natin yung lagay kasi nabalitaan ko na gumuho daw or nasira yung simbahan ba to. Ngayon nandito tayo sa meron tayong kasama isang lokal, si ate. Ano po pangalan natin? Lori Cabillo po. Lori Cabillo, isa siyang residente dito sa Laurel. Ano po yung nangyari? Ano po yung... Ano po, yung kung ano yung bigla, di gapoy ulan ng ulan. Opo. Bagyong Christine po to. Bagyong Christine. Ano po yung ulan lang, bigla na lang po silang gumuho yan. As in, gumuho po pababa? Opo. Pero okay. Ano po, yung sa halip na dito dumaan ng tubig, siya po ay umiwas. Tingnan niyo po. O, tingnan niyo po. Diretso dapat. Pero ibig sabihin po, yung mga nanggaling sa taas, bumagsak dito. Opo. Okay, pero yung parang kuweba naman po, parang hindi naman po hindi nasira. Naman po no? nasisira. Parang yung mga landslide sa taas, gumuho. Kaya nawala yung mga puno dito. Tayo, no? As in, bumaha po ba? Opo, bumaha po dito, pero mababaw lang. Hindi po katulad nun sa iba na mismong bayan ng Laurel. Opo, lubog na po talaga. Lubog talaga. Patay ang tao, ubos pati bahay. Diyan po sa baba? Opo. Kita niyo po yung nadadaanan niyo doon? Opo. Yung mga ganito? Opo. Po ay walang mga bahay, naubos po ang kanilang bahay. Nalinis lang po yun. Opo. Yung iba po. Matindi po nangyari dito sa amin. Po, Bagyong Christine po yan, tsaka yung isa pa. Ano bang bagyo yan? Leo. Mika, Marcy. Hindi po umano dito si Marcy. Hindi, yung isa pa, Leo. Hindi rin po. Hindi, si Christine po talaga. Ayun. Tapos po doon sa amin, dito sa taas na to, yung pong aming yung sa aking pamangkin, as in walang-wala. Natira lang, talagang siya lang. Bahay po, wash out. Wash out po, pati yung mga sasakyan niya. Kaya pala ang dami namin nadaanan na sasakyan. Talagang, kasi lumubog po talaga. Dala po talaga sa dagat. Okay. TI na sinasabi nila, yun ang kinuhanan nila ng mga sasakyan nila. Katulad nung ng Rusi. Lahat pong motor, nandoon. Natangay po talaga. Natangay po lahat, yung mga kotse nila. Grabe, ano po. Mga tricycle, nakalubog. Taka yung aming sementeryo. Was out po. Ibig sabihin ngayon, yun nakita pala namin yun, nakakabango na ng konti. Opo. Kasi nalinis na po yung daan, napakuna po yung mga landslide na po. Dati po, kahit mga motor ganyan, hindi po makakadaan talaga. Po. Daan tao lang talaga. Ito yung yung sementeryo, yung mga bangkay. Ang bangkay po, lumutang yung mga bangkay. Opo. 80 yata, 80 na bangkay. Yan po sa bayan mismo ng Laurel. Bugaan po, bugaan. Bugahan. 80 na bangkay ang Yes po. Nagsilutangan yung mga bangkay. Yun yung mga bagong libing daw na bagong pako. Opo.
Maraming salamat po, ma'am, ha, Sige sa info at may bibigay po natin sa mga manonood yung Sige ano. po. Pero sana unti-unti naman po makabangon po yung Sabi bayan po ng nila, Laurel. December daw po. Ay, open na po. Yung open. Salamat po, mami. Salamat po, mami. Thank you. Yan yung sitwasyon ngayon dito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo na titignan natin kung ano yung nangyari. Ayun, narinig nyo naman mismo kay ate na residente dito kung ano po yung totoong na nangyari. Andyan pa rin po yung simbahang bato. By December daw po, i-open nila ulit at aayusin po nila. Kasi unti-unti pong bumabangon yung bayan ng Laurel sa sinapit nila sa bagyong Christine. Ayan, bigyan natin ng sticker si ate. Salamat po sa info. At si ate ay nagtitinda ng pagkakainagawi dito. Ayan, si ate. Ate Flory. Ayan, ate, yung sticker. Panood nyo na lang po sa YouTube at Facebook yung ano. Nagtitinda po siya ng espasol. Ayan, bumili na po si mami kasi lagi yung gutom. Para tulong na rin natin kay ate dahil sila nasalanta ng bagyong Christine. Salamat po, mami. Curious talaga ako dun sa sinabi ni Ate Flory na wash out at lumubog yung mga lugar na sinabi niya. Kaya hahanapin natin para makita natin ang tunay na nangyari. Sir, pwede magtanong, sir? Ay, sige pala. Sir, saan yung labas nito? Puntang Alfonso. Pero kaya po ng motor. Ay, pero nakakatakot ko kayo ng daan ngayon doon. Kapilaan no, ilapig ang lupa ko. Ay parang ito yung Talisay. Ayun, doon kami bumaba eh. Oo. Dito kayo dumasan. Dito, hindi maahon. Ayos lang ho. Kaya, salamat ta. So ayun, ang sabi nung napagtanungan natin is kakanan na daw tayo dito. Akit ulit tayo ng Tagaytay. Ayoko nang bumalik doon sa Sampaloc na ipakita ko na sa inyo dito. Hanap tayo ng ibang daan papuntang bakit naman ng Tagaytay. Na, explore na tayo. Wala stick mo. Grabe. Tingnan nyo naman nangyari dito. Wala stick. Talagang binahatong lugar na to. Grabe. Ano nangyari dito? Wala stick mo tulay. Siguro dito. Grabe tingnan nyo naman yung ano niya no, yung aftermath niya no. Grabe. Saan ang labas nito, sir? Pag dinerecho? Patagaytay na? Salamat. Thank you. Yan, bagong adventure. Di natin alam tundaan na to eh. Pero hindi ko alam yung lusutan nito eh. Ngayon lang ako nakapunta ulit dito kaya nagulat ako. Meron na going na construction dito. Galing ngayon lang ulit nakakit na Tagaytay kasi. Kung haba na pala niyan, kailan ba tayo huli umakyat dito, Mi? Matagal na, Ang haba na pala nung ongoing construction dito, mga adventures, Approved na, maganda yan pagka natapos yan.